Ang kagubatan ay nakaunat sa aking harapan, isang labirint ng mga metatayog na puno at mga pilipit na baging na tila bumubulong ng mga lihim sa simoy ng hangin. Ang pangalan ko ay Pedro at palagi akong nabighani sa mga misteryo ng natural na mundo. Hindi ko alam na ang aking pinakabagong pagsaliksik ay magdadala sa akin sa puso ng isang alamat na kasing tanda ng panahon mismo. Nagsimula ang lahat sa maulap na umaga sa Pilipinas. Habang ako ay nagsimulang mag-imbestiga sa mga ulat ng mga kakaibang pangyayari sa kalapit na kakahuyan. Ang mga lokal ay nagsalita sa pananahimik na tono ng isang nilalang na kilala bilang tikbalang, isang kalahating tao, kalahating kabayong nilalang na sinasabing gumala sa masukal na kagubatan, na umaakit sa mga hindi inaasahang manlalakbay sa kanilang kapahamakan. Hindi napigilan ang mga kwento ng pamahiin, nakipagsapalaran ako ng mas malalim sa kagubatan, na walang ibang ginagabayan kundi ang kaluskos ng mga dahon at ang malalayong tawag ng mga hayop. Sa bawat hakbang, lumalakas ang hangin na may kakaibang enerhiya, na nagpapadala ng panginginig sa aking gulugat. Habang patuloy ako, naramdaman ko ang hindi mapag-aalinlanganang sensasyon ng pagmamasid, isang tusok sa likod ng aking leeg na nagdulot ng lamig na dumaloy sa aking mga ugat. Sumasayaw ang mga anino sa sahig ng kagubatan, ang kanilang mga anyo ay pumipilipit at naglilikot sa sinag ng araw. At pagkatapos, na parang tinawag ng hindi nakikitang puwersa, ito ay lumitaw sa aking harapan, ang tikbalang. Ang anyo nito ay natatakpan ng makakapal na mga dahon, ang mga mata nito ay kumikinang sa isang hindi makamundong liwanag. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko, hindi ko maalis ang tingin ko sa nakakatuwang presensya ng nilalang. Sa isang unos ng paghamak, ang tikbalang ay naglaho sa ilalim ng halaman. Iniwan akong mag-isa sa aking mga iniisip at isang pakiramdam ng pagkabalisa na matagal nang umalis. Determinado akong tuklasin ang katotohanan sa likod ng alamat ng tikbalang. Sinilip ko ang mga talaan ng alamat ng Filipino, na naghahanap ng mga pahiwatig na magdadala sa akin sa puso ng misteryo. Nagsalita ang tales tungkol sa mga enchanted forest at hidden realms, kung saan naghari ang tikbalang. Ang presensya nito ay nagbabadya ng parehong panganib at kababalaghan. Gamit ang walang anuman kundi ang aking pagkamausisa at isang pakiramdam ng pakikipagsapalaran. Nagsimula akong tuklasin ang pinakamalayo na sulok ng gubat, na ginagabayan ng mga bulong ng mga sinaunang espiritu at ang pangako ng hindi masasabing mga pagtuklas. Habang naglalakbay ako ng mas malalim sa gitna ng kagubatan, napadpad ako sa isang malinaw na naliligo sa ginintoang sikat ng araw, isang tahimik na oasis sa gitna ng kaguluhan ng gubat. At naroon, nakatayo sa harapan ko, ang tikbalang. Ang anyo nito ay naliligo sa isang napakaliit na liwanag na tila nagbibigay liwanag sa kadiliman na nakapaligid sa amin. Sa isang mausisa na pagkiling ng kanyang ulo, ang nilalang ay tumingin sa akin na may magkahalong pagkahumaling at kasiyahan, na parabang pinanggahasan akong buksan ang mga lihim ng mundo nito. Nang walang pagbigkas ng isang salita, sumenyas ito sa akin palapit. Ang mga mata nito ay nagniningning ng isang hindi makamundong karunungan na pinabulaanan ang nakakatakot na hitsura nito. Habang nakikinig ako sa kwento ng tikbalang, nalaman ko ang kalunos-lunos na kasaysayan nito, isang nilalang na isinumpa na gumalagala sa mundo ng walang hanggan. Na walang hanggan na naghahanap ng katubusan mula sa isang kapalaran na hinding-hindi nito matatakasan. Hindi nauunawaan ng mga mortal at kinatatakutan ng mga nang-ahas na makipagsapalaran sa kanyang nasasakupan, ang tikbalang ay walang ibang hinanggad kundi ang makalaya sa tanikala ng kanyang sumpa. Sa mabigat na puso, napagtanto ko na ang tikbalang ay hindi isang nilalang ng mali siya, ngunit isang nawawalang kaluluwa na nakulong sa pagitan ng mga mundo, isang biktima ng pangyayari at mga sinaunang hula. Determinado akong tulungan ang nilalang na makahanap ng kapayapaan. Nanumpa akong lutusin ang misteryo ng sumpa nito at palayain ito mula sa mga anino na gumagapos dito. Dala ng bagong kaalaman at may layunin, sinimulan ko ang paghahanap ng mga lihim ng sumpa ng tikbalang, na sumugod sa kaibuturan ng gitna ng gubat para maghanap ng mga sagot. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang ugnayan sa pagitan ko at ng nilalang, habang magkasama kaming naglalakbay sa labyrinthine maze ng kagubatan. At pagkatapos, sa wakas, nakita namin ang matagal na naming hinahanap, isang nakatagong dambana na matatagpuan sa gitna ng mga sinaunang puno.
Ang mga dingding nito ay pinalamutian ng mga kupas na glyph at mga simbolo na nagsasalita ng isang kapangyarihang mas luma kaysa sa panahon mismo. Sa nanginginig na mga kamay, inabot ko upang hawakan ang makinis na ibabaw ng altar. Ang hangin ay kumekales sa lakas ng mabunyag ang katotohanan ng sumpa ng tikbalang. Sa huling pag-alon ng lakas, pinakawalan ko ang kapangyarihan ng dambana sa tikbalang. Pinuputol ang mga tanikala ng sumpa nito at pinalaya ito mula sa mga anino na nagbigkis dito sa mahabang panahon. Habang ang mga huling alingawngaw ng enchantment ay nawala sa hangin, ang nilalang ay nakatayo sa harap ko. Ang anyo nito ay kumikinang sa isang hindi makamundong liwanag. Sa isang nagpapasalamat na tango, ang tikbalang ay naglaho sa kailaliman ng kagubatan. Naiwan akong mag-isa sa aking mga iniisip at isang pakiramdam ng katuparan na pumuno sa aking puso ng kagalakan. Habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno, na naglalabas ng mga gininto ang sinag nito sa kagubatan sa ibaba. Alam kong malayo pa ang aking paglalakbay, ngunit sa pagtanggal ng sumpa ng tikbalang, handa akong harapin ang anumang pagsubok na darating. Habang iniisip ko ang aking paglalakbay sa gitna ng kadiliman, naaalala ko ang kapangyarihan ng pakikiramay at pag-unawa sa harap ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang alamat ng tikbalang ay maaaring natapos na, ngunit ang mga misteryo ng mundo ay walang katapusan, at alam kung saan man ako dalhin ng aking paglalakbay, ako ay palaging maakit sa hindi alam. Ginagabayan ng isang pakiramdam ng pagkamangha at pagkauhaw, para sa kaalamang hindi kailanman mapapatay.